Good evening, everyone. Our topic for today is God put a tree in the center of the midst in the Garden of Eden. So, pag-uusapan natin mga brothers and sisters, yung isang puno na itinanim ng Diyos doon sa gitna sa Garden ng Eden. Kung bakit ano kaimportante ang prutas na yon doon sa kanyang mga plano. Ang lahat ng mga planong ito ay hindi plano ng kamalian, kundi ito'y plano ng may patutunguhan. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos, lahat ng mga plano niya ay natutupad. So pag-uusapan natin ngayon, ang Genesis chapter 2 verse 17 ay nagsabi, babasahin po natin mga brothers and sisters, that napwat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sa English, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So mga brothers and sisters, that is Genesis chapter 2 verse 17. Let us focusing the tree that God putted in the center of the midst of Garden of Eden. Pag-uusapan natin yung mga brothers and sisters kung bakit nangyayari ang mga ganong bagay. Ang mga bagay na yon ay ang pagkakamali nila ni Adan at ni Eva, ngunit sadyang yon ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos upang tandaan natin mga brothers and sisters na sa chapter 17, may mga nakasaad dito sa chapter 17 na pag kinain mo ang bunga na yon, sa prutas na yon, ay magkakaroon ka ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So pag kinain mo yung prutas, ay doon mo makikilala, matuklasan mo yung pagkakilala, ang kabutihan at ang kasamaan. Sa English, but of the tree of the knowledge, tandaan po yung knowledge doon sa English words, but the tree of knowledge, nandoon yung tree of knowledge, good and evil. So, yung tree of knowledge, yun ang kinakailangan sa atin ngayon eh. Yung words of knowledge, yung kaalaman. So, yung katalinuhan ay nandoon pumasok nung sila ay nabigo at nung si Adan ay nakain yung prutas ng kaalaman, the words of knowledge. He ate the words of knowledge. So, noong panahon na yon, wala po tayong knowledge nung hindi pa po natin nakain yung the fruit of knowledge. So, ikaw ba sa sarili mo mga brothers and sisters ay papayag ka na walang knowledge?
Pag-isipan mo sa iyong sarili kung bakit ang plano ng Diyos ay natupad noon na the fruit of knowledge will be yours. Noong sila ay walang fruit of knowledge, wala silang ibang ginagawa mga brothers and sisters sa Adan at si Eva. Lahat ng mga halaman doon ay kainin mo. Wag lang ang halaman na nasa gitna sapagkat pag yan ay iyong ikinain, ikaw ay mamamatay. So mamamatay ka, pero yung words of knowledge nandoon sa prutas na yon sa gitna. Biro mo sa dami-dami ng prutas, doon pa inilagay sa gitna ng Diyos yung prutas na ikamamamatay mo. But there is a knowledge of that fruit. So remember na ang fruit that God putted in the center of the midst in the Garden of Eden, there is a God's plan. God's plan. So, every one of us, we have a knowledge. Mayroon na tayong kaalaman, marunong na tayong matuto ng kabutihan at kasamaan. Tayo ay knowledge na parang sa Diyos ang ating kaalaman. Yung knowledge na parang tayo ang nagdidesisyon na tayo ay katulad ng Diyos mag-isip sapagkat yung knowledge na yon ay para sa kaalaman, yung katalinuhan mo na kaya mong magdesisyon sa lahat ng mga bagay. So, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng knowledge. The words of knowledge ay nasa atin ngayon. Ano ba ang gagawin natin sa words of knowledge? Na sa prutas na yon, the words of knowledge na ipinagkaloob sa atin na binigo ng ating mga ninuno na kinain nila ni Adan at ni Eva, yung the words of knowledge ay nasa atin ngayon. So, ang Panginoon, noong panahon nila ni Adan at ni Eva, noong hindi pa nakain yung words of knowledge, yung fruits na hindi pa nakain, sila ay walang kahirap-hirap sapagkat sila ay walang kasalanan at wala pa silang violation. So, wala silang kaalaman. Wala silang knowledge si Adan at ni Eva noon. So, ang Diyos naglagay ng mga prutas hanggat hindi nakakain yung puno na yon, the words of knowledge. Ang Diyos naglagay ng mga pagkaing, mga halamanan, mga prutas ng iba-ibang mga prutas hanggat hindi nakain yung prutas na yun na nag-iisa doon sa gitna ng Garden of Eden ay hindi nila mabubuksan kung sila ba ay maganda ba ang pamamahala sa mga bagay na yon sa mundong panahon nila ni Adan at ni Eva. The words of knowledge. Knowledge, ito yung kaalaman na nandyan sa atin ngayon. So support our page, Roman Catholic Church Bible Group, na maipost natin ang lahat ng kaalaman ng history about the whole Bible, na tayo pag-uusapan natin ang salita sa Biblia sa mga history doon sa from the beginning until the New Testament. Let's support our page na tayo'y patuloy na pag-uusapan natin kung bakit the words of knowledge ay kinakailangang mangyari sa atin ngayon. Tayo'y nagkasala dahil yon ay namana natin doon sa ating mga ninuno ni Adan at ni Eva. Sila nagkamali. Yun po ay plano ng Diyos na tayo'y magkaroon ng knowledge. Sapagkat kung tayo ay walang knowledge, mga brothers and sisters, palagay ko'y tayo'y hindi na magsasamba sa Panginoon. Dahil wala naman silang kaalaman eh. Wala silang kaalaman para sambahin natin ang Diyos kung hindi makakain yung prutas na yun. The fruit is the key to worship our God. So, yung prutas na yun, yun yung dahilan na plano ng Diyos na makain yun upang
malaman natin yung kabutihan at kasamaan at makilala natin ang Diyos. Knowledge, fruit of knowledge is in yours. Ang Diyos nagbigay sa atin ng words of knowledge. Nandyan na sa ating katawan, nandyan na sa ating isipan, namana ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. So God, binawasan niya lahat ng mga pagkain. Sabi niya doon sa Genesis na dahil ikaw ay nagkasala, lahat ng iyong mga gawa ay magmula sa iyong pawis. So trabaho si Adan. Nagtrabaho ng magtrabaho dahil meron na siyang knowledge. Binigay ng Diyos sa kanya. Yung point doon, yung knowledge ay nandyan na sa'yo. Katulad mo, ikaw na ay naghahanap buhay at binawasan ng Diyos yung mga kayamanang pagkain dahil nga tayo ay ipinagpalit natin yung knowledge doon sa bonggang mga pagkain na puro kakain, wala namang knowledge. So ang pinili ng ating mga angkan, ang plano ng Diyos, yung knowledge na makuha natin at makilala natin ang Diyos. So Roman Catholic Church Bible Group, let us support our page na ma-share at maikalat natin ang history ng the Bible, yung the Gospel of God, na maipakalat natin, maipakilala. Ating pag-uusapan ang lahat sa loob ng ating the Gospel of God. Ito yung the whole Bible of God na malalaman natin yung kaunting kasaysayan sa kanyang salita. So, ang pinili ng ating mga angkan ngayon, yung knowledge. Pero yun ay plano ng Diyos upang siya ay makilala at siya ay sambahin sa mga plano na yon. So let us pray for us na ang ating mga brothers and sisters ay ating maturuan sa loob ng Roman Catholic Church sa lahat ng mga kasaysayan at sa lahat ng mga nagaganap noong unang panahon, kung paano ang Diyos, na ang plano ng Diyos ay nagwawagi at hindi nagwawagi ang kasamaan. Ang Diyos ay tapos na ang lahat ng mga plano. Ang Diyos ay plansado na ang mga plano. Ngunit ikaw at ako ay tinawag ng Diyos upang ang plano ay gagawin natin. Ano ba ang plano ng Diyos? Katulad mo, may plano ang Diyos sa'yo. Yung words of knowledge, tayo ay humihiwalay sa Diyos. Dahil mayroon ka ng kaalaman, ngunit nung ikaw ay sinubok, ikaw ay lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos dahil mayroon kang words of knowledge. Yung connection, words of knowledge to our God, nakikilala mo ang Diyos dahil sa words of knowledge sa prutas na yon. So brothers and sisters, let us continue to reading the history of the Holy Bible para tayo ay matutunan natin ang ating mga pagkakamali at ang ating mga gawang kabutihan, kung tayo ba ay naaayon sa ating paglalakbay. Tayo ay maglalakbay naway kasama ang Diyos at huwag tayong humihiwalay doon. Tayo ay nabubuhay para sa kaalaman ng Diyos at hindi sa ating pansariling kaalaman. Bawat paglalakbay natin, naway kasama natin ang Diyos sa ating mga misyon sa buhay, mga plano. Lagi tayong manalangin, naway tayo'y tulungan na ma-guide sa kanyang salita, lalo na sa panahon ngayon
na patuloy pahirap ng pahirap ang ating ekonomiya. Ang ating panlaban ngayon ay bumalik sa Diyos, sapagkat lahat ng plano ay nasa Diyos, nakasalalay ang ating buhay. So, purihan natin ang Panginoon, ating palakpakan na, Lord Jesus, thank you for this big opportunity na kami ay nagkaipon-ipon at nagsama-sama sa iyong salita upang aming alamin ang kabutihan at kasamaan at ang mga plano mo, O Diyos. Maraming salamat. Naway kami ay iyong gabayan sa aming mga ginagawang hakbang para lumapit sa iyo, aming Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. So, mga brothers and sisters, maraming salamat sa inyong pamamahay, sa inyong pamilya. Pag-uusapan ninyo kung bakit ang Diyos naglikha ng puno ng kaalaman doon sa gitna ng garden. Sa iyong sarili, pag-uusapan mo rin. Pag-uusapan mo kung bakit ang Diyos naglagay ng mga plano na yon sa loob, sa maraming kaprutasan sa gitna ng hardin, ay inilagay niya ang isang prutas na nag-iisa sa fruit of knowledge upang ikaw ay magkaroon ng kaalaman ng katulad sa Diyos. So, pag-isipan mo sa iyong sarili kung bakit, ano ang plano ng Diyos bawat isa sa atin. Lahat ng mga plano ng Diyos ay may ipinagkaloob sa atin. So, lahat ng ating paglalakbay ay dapat tayo'y huwag lumayo doon sa ating Panginoon. Excuse me. So, mga brothers and sisters, lagi tayong manalangin, lagi tayong magpapasalamat na mula sa simula, ang Diyos ay isa lang ang ipinadalang pangalan sa ilalim ng langit. Walang iba kundi ang kanyang anak na nag-iisa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo Jesus. Yun lang ang dapat nating sambahin, sapagkat yun ang nakapangalan sa ilalim ng langit na nag-iisa at ang ating sambahin sa lupa at sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay sinasamba ang ating Panginoon. Maraming salamat, Roman Catholic Church Bible Group, na maipakalat ang ating kalaman at lagi tayong makapokus sa kanyang salita, saliksikin, sapagkat ang ating buhay ay huwag lumayo doon sa direksyon ng ating kaalaman, kundi doon sa direksyon ng ating Panginoon. Huwag kang lumayo doon sa iyong mga plano, kundi doon ka lumapit sa mga plano ng Diyos upang tayo'y magwawagi sa ating mga paglalakbay. Dahil ang mundong ito ay mundo ng pansamantala. Pansamantalang pagsubok, pansamantalang hamon, pansamantalang sinubok tayo ng Diyos upang ating maalaman na may Diyos na nag-iisa na naglikha sa atin. Hindi tayo habang buhay dito sa mundo upang tayo'y matupad ang ating pangarap, kundi ang ating pangarap ay ang ating sambahin at alamin, saliksikin ang buhay natin doon sa paglikha natin sa ating Panginoon. Ibinigay niya ang prutas ng kaalaman upang ang Diyos ay ating makilala at sambahin. Dahil nung panahon na hindi nakakain yung prutas ng knowledge, fruit of knowledge, si Adan at si Eva ay hindi marunong magsamba doon dahil wala siyang kaalaman doon sa kanyang isipan. Hindi yun marunong magsamba dahil wala siyang knowledge, wala siyang alam. Kaya yun, ang mga prutas na yon ay nakahanda
dahil puro lang siya kain. Wala siyang kaalaman na parang isang unggoy. Kung titingnan mo yung isang unggoy na walang kaalaman, walang knowledge, puro kain lang yan ng prutas, yung isang unggoy. The monkey was eaten because there is no knowledge of his mind. So, kung ikaw ay natuto ngayon at nalalaman mo na yung fruit of knowledge ay importante sa atin upang makikilala natin ang Diyos. Maraming salamat, Roman Catholic Church Bible Group. Lagi nating ipaalala na yung words for today is Genesis chapter 2 verse 17. The fruit of knowledge was putted in the center of the Garden of Eden. So ang Diyos, yung mga plano ng Diyos kung paano tayo lumago at nang lumago at makilala natin ang Diyos sa pamagitan ng prutas na yon. Maraming salamat. Pakishare sa lahat ng ating mga kababayan, our fellow Roman Catholic Church fellowship, na tayo'y makikilala natin at alamin ang mga history at kaalaman ng Diyos dito sa kanyang The Holy Bible. Maraming salamat. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus Christ, for giving this opportunity. Lagi tayong manalangin araw at gabi dahil hinaharap natin ngayon ang crisis. But God putted in the knowledge of your mind. So huwag ka mag-alala dahil ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng knowledge upang sagupain mo ang mga pandemya. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating sarili dahil mayroon tayong Diyos na kasama natin. So, the important is be connected to prayer to our God, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Roman Catholic Church Bible Group. Support our page dahil tayo ay continue na magpapatuloy at sa pagsaliksik sa kanyang salita ng ating Panginoon. God bless you all. God bless all, Roman Catholic Church Bible Group. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye, bye-bye.